Akala ko parang ang tapang-tapang niya humarap sa ICI ng kanyang tatay, yung pala ang ending executive executive meeting session partner. Partner, sila humihiling niyan ha, yung mga iniimbita. Oo. Kasi yung ICI, pag hindi ka humiling ng executive, talagang live. Oo. Dapat naman talaga ay patawag itong mga to. Kaso Sarswila yung nakikita ko for optics partner eh. For show lang din ho ito kasi pag tiningnan po natin saan yung kredibilidad ng ICI na yan, mantakin mo ha, ang gumawa ng commission na yan ay si Bongbong Marcos. At ngayon, sumalang ngayon sa investigasyon, pero executive session, walang live stream, ay yung anak niya ni si Sandro Marcos. Sa tingin po ba ng taong bayan, ano ang magiging resulta sa naturang investigasyon na executive session pa ang pangyayari? Hindi Sarswila, wala kang wala kang believe. Yung kredibilidad ng investigasyon kay Sandro Marcos ay wala ho yan. Kumbaga, puro palabas lang, parang niluluko lang nila ang taong bayan. Kasi kung wala ho silang tinatago, bakit kailangan ng executive session? I-live stream mo na yan. Kung wala ho silang sinusunod na script, bakit kailangan pa natin itago sa taong bayan? Ang pinag-uusapan po dito ay public funds. 'Di ba yung sinasabi ni Saldico? Itong si Sandro Marcos merong 50 billion na insertion. So dapat malaman yan natin kung sobrang ghost projects ba ang mga yan at kung matapang ho kayo at mataas ang inyong kumpiyansa na hindi kayo naglilima sa kaban ng bayan, i-live stream nyo na yan, partner. Partner KPN. Napakatagal nating nagreklamo mga partner di ba? Kung di ako nagkakamali, mga kulang-kulang isang buwan o mahigit isang buwan tayong nagrereklamo dyan sa ICI na yan kasi ayaw nilang isa publiko ang mga pagdinig nila, mga partner. Gusto din naman nating malaman kung anong pinag-uusapan nila. At nang sa ganun, makapagbigay tayo ng ating mga opinion tungkol sa mga nangyayaring investigasyon sa ICI. Tapos dumating si Sandro, ibinalik, hindi na naman isinapubliko. Akala ko ba napakagaling ng bata na yan? Bakit? Mas magaling ka pa dyan. Yun na nga sinasabi ko. Partida na, partner. Puyat pa ako ngayon, ha? Akala ko partida na, hindi ka na bata eh. Bata sabi niyo eh. Partner Dan. Well, para sa akin, sa opinion ko personal na pananaw ko to at pagbibigay ko ng opinion at analyze. The ICI is good for nothing. Okay? Matindi yun, ha? Good for nothing. Why? Maganda lang siyang tignan pero walang kwenta. Grabe. Bakit? Kaya nasabi ho nating Natawa ka naman. good for nothing kasi maganda nga talaga siyang tignan eh. Nandyan siya, magandang tignan dahil may nag-iimbestiga. Pero ang hinihingi po ng taong bayan, transparency and accountability. Ang unang tanong, yung ginawa nilang executive session, nangyayari lang yan, alam ko, sa Kongreso at Senado sa Blue Ribbon Committee. Ayan. Ngayon, nakapaloob pa doon sa binigay ng kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ICI na pwede silang kapag may humiling ng executive session, pagbibigay lang. Paano? Kung lahat ng mga yan ay humingi ng executive session, paano naman yung live streaming? Wala na. O, diba? Kaya nga sabi ko, ICI is walking dead. Wala na to para sa akin. Kaya hindi ko may iwasan dito yung si Babe Singson, di ba? Napabalita po na nag-resign. Nag-resign. Marahil nape-pressure na to dahil nakikita niya na yung mga mangyayari at baka mapulaan lang siya ng taong bayan. Yun lang ho ang kung may round 2 pa, babalik na ako mamaya. Ibigay ko muna sa inyo mga partner. Partner BMR. Yun na nga, in the first place, itong ICI, umpisang-umpisa pa lang, wala talaga itong credibility. Agoy, grabe ka naman. Kasi kung makikita natin, mga kapartner, dahil nga itong naglikha nitong ICI ay sa pamamagitan ng executive order nang walang iba kundi itong si Pangulong Marcos Jr. mismo. Pagkatapos nito, noon, siguro, mayroon pa itong credibility nung umpisa-umpisa ng konti lang na credibility. Kasi, tawag dito, yung hindi pa alam ng taong bayan na siya pala ay isa sa tutukuyin at
sasabihin, ibubulgar ni Saldico. So, mayroon pa silang natitirang credibility. Ngayon, naglabas na si Saldico ng akusasyon na pati itong si Marcos Jr., itong si Presidente, kasama rin pala dyan. So, lalo lang nagdiin at nawala ng credibility. At mga factor pa, partner, nung una pa lang, request na ng taong bayan na gawin itong live stream pero hindi nila ginawa. Pagkatapos, bakit ba nagkaroon tayo nitong mga katulad dito ngayon ng mga insertion? Kasi doon to nila ginawa sa private, doon to nila ginawa sa bycam. Hindi ito nakita ng taong bayan. Pagkatapos, ang gagawin ng investigasyon, doon na naman sa private na naman. So, lalo lang tuloy, mas lalong lumaki ang duda ng taong bayan at lalong naghihinala ang taong bayan. Pagkatapos, ito na naman, si Sandro Marcos, na matutuwa na sana ang taong bayan dahil nga sa ang pronouncement ni Yusek Claire Castro, handang-handa ang anak ng Pangulo, humarap. Ang problema, handa nga siyang humarap, kaso hindi siya humarap sa taong bayan. Humarap siya sa mga kakampi ng tatay niya. Yun lang mga partner. Partner, kaugnay ng balita na yan, may sagutan na po nagaganap, no? Marami na po nangyari dito. Kasabay dapat kasi ni Congressman Sandro Marcos na harap sa ICI, ito pong dating presidential son naman na si Congressman Pulong Duterte. Pero ngayon po, kanina lang po, nagpahayag po si Congressman Pulong Duterte na hindi po siya dadalo, no? Dito po sa ICI dahil po sa tingin niya yung sinasabi niya po na ito naman po ay hindi independent talaga at ikalawa ito po ay itatrap lang siya at ikatlo yung sinasabi niya po na hindi naman tutunay na palabas lang po ito tong ICI na to at hindi sakop ng executive order ang legislative partner. Anong masasabi nyo rito na kinakantsawan po ng mga kalaban ng mga Duterte ang hakbang na ito ni Pulong? Tama ba sa tingin ninyo na wag umatin si Congressman Pulong Duterte? Partner Bisdak? Alam nyo po partner, itong administrasyong ito ay gusto lang nila ilihis yung totoong may kasalanan dito. Ang pinag-uusapan po natin ay yung flood control, anomalya, mga ghost projects under Marcos admin. Dito po pumuputok yan 2022 at 2025. Magtataka ka, ngayon ang mga may insertion na tinatawag na nga ho ngayon na may bagong pangalan na sila, King of Pork Barrel, King sila Sandro Marcos at si Martin Romualdez, sila may pakanan yan. At yung isiniwalat nga ho ng Billionaire News Channel, wala po doon ang pangalan ni Pulong Duterte. Hindi lang si Pulong Duterte. Yung lahat ng mga pork barrel na na allocable, yun yung tinatawag, allocable, mga pauso nila, ay itong Duterte, lahat ng mga Duterte kaalyado, mga supporters ng Duterte sa alay dyan sa Congress, wala po silang nakuha na allocable. Mantakin mo saan ka kumuha ng logic na yung mga tao na ito, kagaya ni Kung Pulong Duterte, hindi nakakuha ng bilyones na pondo galing sa maanumalyang pondo since 2022 to 2025. Tapos ngayon, ito yung iimbestigahan. Anong sense doon? Anong logic doon? Di ba ho, ang dapat imbestigahan natin, yung mga itinuturo ni Saldico ngayon. Kahit itrace nyo po yung mga budget, no, na nakuha ni Kung Pulong Duterte, talagang zero. Wala pong nakuha ang distrito ni Kung Pulong Duterte under Marcos admin. Alam po yan ng taong bayan. Kung ako Pulong Duterte, bakit ako pupunta dyan? Bakit ako ang imbestigahan? Bakit ba? Kasama ba ako sa BICAM? Correct. Kasama ba ako sa General Appropriation Committee? Correct. Hindi naman ako kasali dyan At may pakana lang lahat ng budget insertion. Wala na pong iba. Sinabi ni Saldico yan. Sandro Marcos, Bongbong Marcos. Pati si Martin Romualdez. At dapat nga ipinatawag diyan si Martin Aranita at si Liza Marcos kasi pareho pong ikinanta sila ni Saldico. Meron bang nasabi si Saldico na si Pulong Duterte ay merong insertion na bilyones? Wala. Wala.
Pero bakit si Pulong Duterte ang ipapatawag? Ito ay maliwanag. Tama yung sinabi ni Kung Pulong. For optics, Sarswila, palabas lamang para malihis ang sisi. Tumbok na po natin ang mastermind. Ang problema, pilit po pinagtatakpan ng gobyernong ito at ginagamit itong ICI kuno ni Bongbong Marcos. Hindi nga dapat yan ICI. Hindi po dapat yan Independent Commission for Infrastructure. Dapat yan Dependent Commission for Infrastructure under Marcos admin, mga kapartner. Tama yung partner, wala talaga nababanggit ng mga Duterte dyan sa mga flood control project na anomalya. Partner KPL, ito pa ang dinagdag ni Pulong, no? Duterte declines ICI invitation, says Marcos body has no jurisdiction, only agenda. Partner PL. Sususugan ko lang yung mga sinabi ni Partner Bisdak. Partner, kasi doon Huwag kang mangupya, oy. Doon ako nang gigil partner eh. Hindi, sa totoo lang, doon talaga ako nang gigil, partner. Pag na zero si Ibay Bisdak sa exam, zero. Kaya rin na. Hindi, doon talaga ako nang gigil. Doon talaga ako nang gigil, mga partner. Humugot ka, partner, humugot. Oo, nang gigil talaga ako no? Maliwanag na kasi, mga ikinanta ni Saldico, ang mga pangalan, naroon na, binigay niya na, maliwanag na yun bakit ba ipinipilit nila sa mga Duterte itong mga maanomalyang project sa flood control? Maliwanag na, nag-ikot na nga sila, mga partner Nag-ikot na sila sa Davao City. Kasama si Mayor Magalong, di ba? Oo. Walang nakita Walang nakita. Yung matino na net, partner, na inis ako doon, sinira pa nila. May nakita sila, partner, yung bangag. At napahiya pa siya doon, partner. Ibang bangag yun. Di bangag na ano ba? Sa Bisaya kasi yung butas ba? Akala ko kung ano. Dali, namin natin yung bangag na tinutukoy ni Ibay Bisdak. Yung butas. Sa Bisaya. Mamaya sabihin nila, nangasar tayo. Yung butas doon nakapiranggot sa sa flood control, yun yung pinag-initan nila. Yes. Pero meron ang sagot si Kung Pulong dyan, sa right of way daw, hindi pa naayos yung right of way. Aayusin, pero ayaw nga pumayag yung may-ari ng lupa. Ayun. Oo, pero, partner, maliwanag na, may pinangalanan na si Saldico. O ano pa bang hinahanap nila sa mga Duterte? Ipapatawag nila si Pulong. Para saan? Iimbestigahan. Baka naman pagdating dyan sa loob, tsaka nila gisahin ng gisahin habang naka-public, ha? Di ba? Yung iba, pwedeng mag-request na executive session lang ito. Kagaya ni Sandro. Oo, executive lang ito. Walang pwedeng makarinig. Kundi yung piling-pili lang yung mga sinasabi niya ang makikita natin sa mga mainstream media. Correct. Baka pagdating kay Pulong, partner, ipitin, no? Isisi sa kanya yung mga baho na ginawa nila, isisi sa kanya, ipaibintang sa kanya habang naka-livestream. So, ang magiging kinalabasan nito, partner, mga Duterte patuloy, ang magiging mastermind dito sa napakalang korupsyon sa ating bansa. Tama ba yun? Tama ka, Kapil. Ang galing mo! Ibig mo sabihin, partner. Oo. Hindi nababanggit yung Davao City na mayroong ghost project. Hindi Hindi nababanggit. Sandali nga. Sandro Marcos. Sir, Congressman Sandro Marcos, hindi po kami nagpaparatang, dito sa Birada Aguila, hindi po kami nagpaparatang. Ikaw lang ang unang paparatangan ni Kapil. Kundi bumabase lang po kami, sir, sa mga sinasabi ni Congressman Pulong Duterte na yung mismong distrito daw po ninyo, sir, meron din daw po di umanong mga palpak na mga flood control project. Correct! Yan! Bakit ang mga Duterte, si Pulong Duterte ang pinatatawag ninyo? Nariyan na si Sandro Marcos, bakit hindi po ninyo gisahin ICI? Ayan. Oo. Partner. Yun na nga, partner, no? Ako sa tingin ko, yan yung kaya na pressure si Babes. Si Babes Singson. Partner. Mukhang isa yan sa nagpa-pressure kay Babe Singson Kasi biruin nyo, ang daming ghost project, yung PNP, ay yung AFP, sabi nila, 242 ba? Yes. Oo, na mga nakita daw nila. Nakita na nila yan. Oo, na-imbestigahan. Pero uunahin pa rin imbestigahan yung taga Davao. Bira naman kayo. ICI. Partner Dan. Sandali. Sino ba dapat sisihin dito? Gusto mo pang humirit ulit? Sino ba dapat? Minsan lang to, partner. Talagang pahiritan. Davao pinag-uusapan, taga Davao yan. Tatanong ko muna, sino ba dapat ang sisihin dito? Ikaw! Kakampi ko ba kayo? Kalaban ko kayo?
Pare, Galit ka kasi. Pare, Relax lang. magsulian tayo ng kandila. Hindi ako nagsabi sila. Siya lang. Wag mo lang kukunin ko pare to, ha? Partner Dan. Yes, partner, pakibasa mo nga, partner, yung kanina, yung huli na tanong mo kay KPL. Ito yung binanggit ni ano. Mm. Duterte declines Wala, ICI oo. invitation, says Marcos body has no jurisdiction, only agenda. Okay, Tagalogin natin, ano? Ang sinasabi po, mga kapartner, mga kababayan, yan daw pong ICI na itinatag ni Bongbong Marcos, wala pong jurisdiction sa mga kay Pulong Duterte o congressman. Correct. Ayun. Yan ho ang ibig sabihin po nun sa Tagalog. At tanging ang motibo lang daw po, mga kabayan, yung agenda. O di ba? Ngayon, paliwanag natin, tama naman po, mga kabayan, si Pulong Duterte. Unang-una ho, sino ho ba ang binabanggit po ni Ako Bicol, former Congressman Ako Bicol Yun. Party List, Saldico, na mastermind ng lahat ng ito? Ay walang iba po, mga kabayan, isa-isahin po natin. Ayon po kay Congressman Saldico, ito pong si Bongbong Marcos, o President Bongbong Marcos. Pangalawa po, former House Speaker Martin Romualdez. At siya po, at ang presidential son. Ngayon, kung susumahin po natin, sino po ang nagtayo ng ICI? Si Marcos. Sa madaling salita, yung mastermind na tinutukoy po dito, yung tinutukoy na mastermind, ladies and gentlemen, siya ngayon ang nagpapaimbestiga at siya ang kumukuha ng mga tao na mag-iimbestiga. Ngayon, sa palagay po ba ninyo, maglalabas po sila ng tamang investigasyon pagdating po sa presidential son? Tama po ba ang pagkarinig natin? Ngayong araw pong ito ay dumalo sa ICI, na kung saan ang mismong ama ang nagtatag nito at nagtayo nito. Tingin po ba ninyo, magkakaroon po ba ng hustisya? At dapat po, yan po panawagan ng taong bayan. Dalawa lang po ang panawagan ng taong bayan. Accountability. Accountability. Kanino? Siyempre, sa mga nasa gobyerno na tinatawag lang mga magnanakaw. Number 2, accountability and transparency. Yun. Ngayon, lumalabas dito mga partner, lahat ng iimbitahan ng ICI. Pag sinabi nilang executive session, kasi pag sinabing executive session, bawal ipalabas. Oh, bawal. Number 2 yan, ay number 1 yan. Number 2, hindi pwedeng pagsabi. Ayun. Hindi ba, Prof, sa Kongreso, ganyan, Senado? Kaya nga dyan nakulong si Mayor... Pero may mga piling-piling pinapakita ng mainstream media. Oo. Pero ito dyan nakulong yung yung Mayor Tumang, di ba? Nag-executive session sila tapos inilabas niya. O tapos pinakulong siya. So, madaling sabi, mga kababayan, sa mga minamahal po nating nakikinig ngayon, ako ang masasabi ko rito, ikaw ang mastermind na tinutukoy, tapos ikaw ang magpapaimbestiga, sabi nga ni partner Bisdak, sursuela. Sa ibang salita naman, moro-moro. O hindi yung moro pong Islam, moro-moro. Drama. O kumbaga, script. So Scripted. kaya hindi natin masisisi, itong si Babe Singson, ay na-pressure at nakita niya na walang kapupuntahan. Ito, again, naninindigan po ako sa sinasabi ko, ICI is walking dead. Tumatakbo pero patay na ito. Pangalawa, ICI, if I were you, stop. Itigil nyo na yan. Ito inutil. Yes, good. They are good for nothing. Yun. Di ba? Good for nothing. Matindi. In English na tayo ni Partner. Brother Dan. Parang sinabi ni Brother Dan, zombie. Zombie. Patay na ba? Pero naglalakad pa. Naglalakad. Yes. Partner BMR, in English ni... Naku, tinagalog ito, ni partner. Magja-Japanese ito, malamang. Bisayain mo naman. Kana ba? Bisaya o nato? Adara na. Sa mandiay. Lunay. Palugi bata. Kana. Ganito yun. Tulungan kita. Sa aking rito, pagtingin dito sa ginagawa nila kay Kung Pulong Duterte, despite na, andyan naman, open naman si Kung Pulong Duterte, sinasabi niya na noon, bago pa sila nagpunta doon sa ICI, ang ICI sa Davao, mag-imbestiga, sa kabila ng marami po ang mga nangyayari at nakita na po ng mga taong bayan kung saan po nanggagaling talaga ang mga matitinding pagbaha at sa mga lumalabas na mga investigasyon ay hindi po talaga lumalabas yung Davao, no? So sa madalit sabi, ito ay malaking sarswela, tama nga dito si Kung Pulong Duterte, na napakamalaking sarswela talaga
ang gustong palabasin dito. At saka mayroon pang tinatawag sila sila Senator Lacson na para bang nawawala yata dito yung inter-parliamentary courtesy, no? Kasi mukhang hindi na yata nila muna iginagalang ang parliamentary courtesy dito, no? Sabagay, tumanggi naman itong si Congressman Pulong Duterte. Pero ito po yung pinaka point of view dito mga kapartner, ano? Ang usapan dito, yung malaking credibility nitong ICI kasi nga una nung itong si Magalong ay bumitaw diyan, marami ng agam-agam na kaya ito bumitaw dahil ayon kay Magalong, ano ba tawag na yung mayroon siyang nerve na nasaling or may ugat siyang na ano yata nagalaw. So dahil doon bumitaw siya, nag-resign siya or kung ano man, tinanggal siya kung ano man kasi dito talamak ang administrasyon nag-resign na, bumitaw, hindi nila sasabihin, hindi nila ipapaalam, di ba? Katulad sa nangyari kay dating executive Bersamin. Tapos ito ngayon lalong nakakapagpaduda dito sa ICI sa kanilang credibility. Kasi itong si Singson, hindi na ito ordinary partner na basta na lang sabihin natin na nag-resign ito dahil pagod, dahil hindi kaya yung trabaho. After all mga kapartner, mismo si Congressman Erese, na kaniya dating kapartidor, kasamahan niya dati, ay may mga sinabi na mukhang ang dating pala nitong si Singson, kaya siya umalis dito dahil nga sa mukhang tila baga mayroon din silang gustong gawin na hindi ipinapagawa sa kanila. Parang may pumipigil sa kanila. Sino kaya? Na parang katugma ito doon sa tunog ng mga sinasabi ni Mayor Magalong na mayroon siyang nasaling. Sino ba itong nasaling nila? Mga kapartner, kung babalikan natin ang mga binabanggit ni Saldico, malalaman na natin kung sino yung mga yon. Diba? Wag na muna natin banggitin. Ayun, pero pag ikukunik dadat natin yung mga yon, yung mga dahilan nito, ay maliwanag pa sa sikat ng araw na wala doon si Congressman Pulong Duterte. So, para kay Congressman Pulong Duterte, kung pupunta siya doon at magpapaliwanag siya, despite na wala namang anomaly sa kanyang nasasakupan, para bagang iniinsulto ni Kong Pulong ang kanyang mga kadistrito. Sa madaling salita, ang pinupunto ni BMR, bakit inuunan nyo yung mga walang anomalya? Correct. Para Partner. lang sa politika.